Oh, what's up sa inyo mga kabayan? Magandang araw muli sa inyo. Siyempre, nagbabalik na naman tayo mga kabayan. Tayo may pag-uusapan. Naku, si BP Sara pala, maka-isko din mga kabayan. Ano? Aba, napakaganda mga kabayan ng mga sinabi niya dyan sa ginawang rally, no, sa Maynila, no, na talagang pinakita niya mga kabayan ang pagsuporta niya kay Isko Moreno. At saka dun sa isang congressman, nakita nyo, 'di ba? So ito, yan, pakikita ko rin sa inyo yan mga kabayan. At syempre, may mga sinabi dyan si BP Sara, no, na meron pa nga siyang sinabi na magpalit ka na Madam Amy ng apelido. Diba? At pangalawa, syempre, may sagot dyan mga kabayan. Si Auntie Claire, napakarami ng mga isinagot mga kabayan. At tinawag pa ni Auntie Claire na fake news ang ating BP Sara, no? My goodness. But anyway mga kabayan, maraming salamat nga pala sa mga bagong subscribers natin. Sa mga naglalike at nagsishare, maraming salamat. At ganun din sa mga nagko-comment mga kabayan. Dama ko yung frustration nyo sa administrasyon na to. Nakikita ko mga kabayan sa inyong mga comment na talagang frustrated kayo sa nangyayari ngayon sa gobyerno natin, sa administrasyong bangag natin mga kabayan. Diba? Kasi puro mga kabayan, puro kumbaga, puro pakitang tao ang ginagawa nila diyan, no? Syempre, ayan, nakikita nyo, hindi hayop ang mga Pilipino. Ouch. Yung bigas-bigas na yan mga kabayan, talagang hindi ako makamove on diyan mga kabayan. Kawawa talaga ang mga farmers. Isipin ninyo subsidy yan mga kabayan. Sinubsidy niya yung bigas na yan. Saan galing ang ibinili diyan mga kabayan? Diba? 30 daw sabi ni Auntie Claire mga kabayan. At ibebenta ng 20, isipin mo. Lugi na mga kabayan sa pagbibenta. Alam niyo itong nangyari na to, binubudol tayo. Alam niyo, ginisa tayo sa sariling mantika natin mga kabayan. Napakatindi talaga, no? Aywan ko na lang talaga dyan sa parting Visayas kung kayo maniniwala pa dyan sa bigas-bigas na yan. Kita ninyo mga kabayan na ang ibinili diyan na pera galing sa pondo ng gobyerno. 30 pesos daw per kilo mga kabayan. Ngayon, ibebenta sa inyo ng 20. Ay di kayo pinagkakitaan pa ng magaling na administrasyon. Yung ibinili diyan, galing din sa inyo ang pera. Galing din sa ating pera mga kabayan. Ang ibinili diyan, tapos ibebenta sa inyo ng 20. Kita mo? Grabe, naka-discount ka ng 10. Grabe talaga mag-isip yung mga yan. Tulunggis talaga mga kabayan. Aywan ko na lang sa inyo talaga kung kayo bibilib pa din yan sa mga pakulo na yan ng bungit administration. Lintik. Niloloko na. Pag-isip-isip ko, lintik na yan. Ibinili diyan, pera din ng taong bayan, mga buwis ng taong bayan. Hindi naman mga kabayan yan sa kita ng gobyerno. Kita rin nyo, lubog nga mga kabayan sa utang. Ibig sabihin, hindi kumikita ang gobyerno. Kasi kung kumikita yung mga kabayan, di sana magandang ekonomiya natin, diba? Hindi ganyang kaliwat kanan. Ito pa nakakatawa, isipin ninyo, ang taas pala mga kabayan ng crime rate ngayon. Bakit ang datos ng mga kapulisan ay napakababa, no? Niluluko tayo ng kainaman ng mga yan, mga kabayan. Isipin mo, yung datos mga kabayan na pinalalabas nila ay gulping baba. Kanina napanood natin sa balita ng GMA ba yun, News 5 na isipin ninyo mga kabayan, yung 7 panadero natutulog mga kabayan. Ayun, yung dayan ng saksak, patay lahat. Napakababa ng krimen yan. Wala kasing nakita mga kabayan si Auntie Claire na ganon, kaya ganyan yung mga datos siguro. Ito mga kabayan, panoorin nga muna natin itong si BP Sara at bago to si Auntie Claire kasi ito ay may mga sagutan dyan kay BP Sara. Tinawag niyang fake news si BP Sara. Pakinggan muna natin mga kabayan itong pangangampanya na to ng ating Vice President. Ito hindi na ako nagpaalam kay Senator Amy kasi hindi ko naman alam na nandito siya. Noong October 2023, pumunta ako sa kanya. Sabi ko sa kanya, pwede mo ba akong tulungan? Kailangan ko kausapin ang Pangulo. Kasi nakikita ko sa mga plano nila at nabasa ko sa mga plano nila, meron silang ipa-file na impeachment na kaso. So sinamahan niya ako. Ito yung araw bago umalis si dating Pangulong, si Pangulong Bongbong Marcos. Ito yung Pakatindi talaga mga kabayan. Yan yung mga hindi sinasadya yan, no? Yan yung mga hindi sinasadyan talagang sapol mga kabayan. Isipin nyo, harap-harapan niya si Amy. Hindi ko sinadya yun. Hindi sinadya. Hindi sinadya yun, ha? Kayo lahat, file ng sedition.
Kulong Ayun lahat. lang, may Nako, kaso my na kay goodness. Lucas. Yun lang. So, ito yung araw na paalis siya, papuntang Amerika. Pumunta kami, sinamahan ako ni Senator Amy. Siya yung kumuha ng oras ng schedule para makausap ko si BBM. Noong nandun na kami, binanggit. Alam niyo mga kabayan, no? Ito lang napansin ko sa mag-ama na to, mga kabayan, kay BP Sara, kay PRRD, no? Hindi sila boring, mga kabayan, na mag-speech, no? Unlike do sa iba na talaga nakakaantok, mga kabayan. 'Di ba? Wala silang kumbaga, walang karisma pagdating sa mga tao. Kita ninyo kahit yung mga distinguished niya diyan, yung mga nandiyan sa likod nila, kita mo kumbaga energetic pati yung mga audience. Napakaganda ng kumbaga ang ganda nilang mag-deliver ng speech, no? Hindi sila yung boring. Ko sa kanya ang impeachment. Pero hindi yung impeachment ang gusto kong marinig ninyo na kwento ngayong gabi na ito. Doon sa pag-uusap naming kaming tatlo lang yun pasensya na silang dalawa. Sino kaya yun? Yung nandoon sa harap. Sino kaya yun? Dalawa. Nag-uusap kaming tatlo, nabanggit ni BBM ang pag-amenda ng konstitusyon. At sinabi niya na, madami siya sinabi, pero ang gist ng sinabi niya ay, we will just amend. Kasi English man sila pag mag-istorya, no? So ako dito, anak, kuya waning in English, we will just amend the economic provisions of the Constitution. Nakirinig ko at nakita ko talaga na sumagot si Senator Amy. Sabi niya, that is a dangerous thing. Sabi niya, if you open the Constitution to amendments, you do not just open it to economic provisions. You open it for all amendments of the Constitution. At nagsagutan na silang dalawa sa harap ko dahil sa ating Constitution. Siguro mga kabayan, iniisip-isip ni Amy, grabe naman to si BP. Bakit naman inilabas niya pa dito sa kampanyahan na to? Nandito pa ako mismo. Diba? Yan yung tunay na magkaibigan. Ano mga kabayan? Mas maganda yung magsalita ka ng kumbaga, blatant, no? Kaysa dun sa akala mo, napakahinhin sa yung harap. Tapos pag nakatalikod ka pala, iba na yung sinasabi, mga kabayan. Yan yung totoong kaibigan, diba? Katulad ni Camille, nakita ko mga kabayan sumama sa rally ng alyansa. O at least yun mga kabayan, talagang pinakita kahit na in-endorso siya ni BP Sara, nandun pa rin siya sa alyansa. Ganun talaga mga kabayan sa politika. Kaya yan ang pruweba ko at proof ko sa inyo na magkaiba na tao. Ibang tao si BBM, ibang tao si Amy Sabagay, Marcos. Tama naman. Okay na ma'am, pwede ka na umalis. Wait lang, sandali. Iboto nyo ba si Amy Marcos? Okay na ma'am, pwede ka na lumipat sa QC. Good na dito. Kalimutan ko na yung sasabihin ko ba. Tatlong paalala. Hindi natin tinitingnan kung ano ba yung mga pangako niya noon. Tumakbo siya noon, may pangako siya. Binigay ba niya? Diba? 20 pesos ang kilo ng bigas. Tapos ngayon, okay na daw. After 3 years, 3 taon ng campaign promise o pangako sa eleksyon, ibibigay ngayon. Pero, ibibigay lang sa Visayas. Para bang hindi kayo nagugutom dito sa syudad ng Maynila. At parang hindi nagkukulang ang pera ninyo pambili ng pagkain. Kaya dapat tinitingnan natin. Sumayaw, oo. Kumanta, oo. Bakit hindi? Pero tinitingnan natin. Ano ba ang pangako? Binigay ba o hindi? Bakit hindi binigay ang pangako? Dahil nagsinungaling? O dahil hindi talaga maibigay? Hindi talaga kaya mga kabayan. Pa? Hindi talaga kaya. Yan yung unang
Lagi na lang tayo bangan. Sorry, ma'am. Dambubudol. I'm sorry, ma'am. Kasi naman sabi ko, okay na. Pinaalis si Amy, mga kabayan. But anyway, hanggang dito muna mga kabayan tong sa ating Vice President na pangampanya, no? Alam ko naman yung iba sa inyo nakatutok diyan. But nakita ninyo kung paano mangampanya, no, ang style ni BP. At saka ayan, nabanggit diyan ni BP Sara yung napag-usapan nilang tatlo, no? May kasamang dalawang marites din na about diyan sa yung pinapipirmahan, mga kabayan, yung pagpapalit sa Constitution. At yan ay nabunyag. Siyempre, si Auntie Claire, may sagot diyan, mga kabayan. Ganyan kalupit ang ating idol na si Auntie Claire. Nasa na yun? Ito yan. O, yan. Ito, mga kabayan. Pakinggan natin, no? May tanong kasi dito. O, ito, mga kabayan. Next question, Eden Santos, Net25. Yes, sir, good morning po. Sa isa pong campaign sortie, sinabi ni Vice President Sara Duterte kung saan kasama Ito pala, mga kabayan, sa Net25. Kaya pala ito grabe din magtanong, mga kabayan. Kaya gustong-gusto ko itong reporter na to. Yung mga tanong niya, mga kabayan, kumbaga, talagang direct to the point. Yan yung mga ganyang reporter. Meron pa rin ilan dyan, mga kabayan, no, na nakikita natin na yung mga tanong niya, hindi bias, no? Hindi yung tanong na papabor lang sa administrasyon. Tuloy natin. po dun si Senator Amy Marcos na plano po ni Pangulong Marcos na amyandahan ng saligang batas. At ito naman po ay talagang open naman po no, na yung pagsuporta ng Marcos administration sa charter change sa pamamagitan po ng pag-amyanda sa economic provisions. Sa ngayon po, meron po bang bagong direktiba ang Pangulo pagdating po sa Chacha, sa Kamara at sa Senado? Wala pa po tayo nadidinig mula sa Pangulo, kaya nagtataka po tayo kung bakit ganito po ang naging turan ni Vice Presidente. Sa ngayon po, tatak fake news yan. Intrigang walang ebidensya. Wala pa pong... Grabe, mga kabayan. Talagang diretsong sinabi nito, natatak fake news. No? No, while noon, mga kabayan, nagkabisto-bisto na yan, yung pinapipirma, di ba? Nasaan kayang planeta to si Auntie Claire? Lintik talaga, mga kabayan, ng nito. Grabe niyang, kumbaga, i-deny, no? Yung facts, mga kabayan. Yan yung totoo na talagang naging matunog yung pagpapapirma na yan ng pagpapalit ng Constitution, mga kabayan. Kung susuportahan ba ng mga Pilipino na marami ang talagang, kumbaga, hindi nag-approve dyan nung nabisto-bisto yung pagpapalit na yan ng Constitution or pagbabago or pag-aamyenda, mga kabayan. Tapos sasabihin ito, fake news. Kasama na nga ni BP Sara si Amy, ano yon? Kung yan, mga kabayan, ay fake news, ay lagya, ako sasabihin na kapatid ko gano'n na sinabi, yung pala hindi naman totoo, harap-harapan pa, abay, sasagutin ko si Vice President. Na kahit pa yan Vice President, bate ka muna, BP. Wala tayong napag-usapan ganyan nung tayong tatlo, diba? Ito kasi si Castro, mga kabayan, kita ninyo, sasabihin fake news. Ewan pa, mga kabayan. So, ang Marcos admin po ba meron pa rin plano na isulong itong charter change sa susunod pong kongreso? Wala pa pong napag-uusapan patungkol dyan. Ano po? Talagang i-deny niya, mga kabayan, yan. Kasi nga, hindi nga pumasa, mga kabayan, at marami nakabisto-bisto, at marami yung ayaw talaga, mga kabayan, na suportahan yan. Sila lang, mga kabayan, nagpipilit yan. Gawa ng, siyempre, alam niya naman, si House Speaker, mataas ang pangarap niyan. Gusto agad na maging Prime Minister. Yan, di ba ang sinasabi natin? Isa ang fake news, mga kabayan. Imposible, no? Alam ko, meron yata itong comments din dyan, mga kabayan, nung lumabas yung issue na yan, doon sa kanyang YouTube channel. Panoorin nyo na lang din. Tapos ito dito, Todo Tangge. Tunay. Po yung tingin ninyo bakit inopen up ito ng Vice Presidente sa isang campaign sorties about dito sa pag-amyanda po sa saligang batas? Kung ano man po ang kanyang adhikain at layunin sa mga ganitong klaseng pananalita, hindi po natin alam. Pero as far as we are concerned, tatak fake news. Next question, Kenneth Pasyente, PTV. Fake news. Yan, mga kabayan, hanggang dito lang muna itong ating reaction video na to, no? Talagang kita ninyo, yung ating magaling na Yusek talagang blatant lie, no? Ito ang fake news. Kasi itinatanggi pa niya kahit noon talagang naging matunog yan at marami ang nakabisto. Yung isa na diyang proof, mga kabayan, si PRRD, 'di ba? Si PRRD unang-una diyan nakabisto niyan, no? At saka si Senator Loren Legarda nabanggit din 'yan, 'di ba? Nasa kanila lang 'yan, mga kabayan, kung
pabubulaanan nila yan o hindi, 'di ba? So ayun, hanggang dito na lang muna mga kabayan, at syempre, huwag niyo kakalimutan yung mga pambato natin, yung Duterte, no? Diyan lang tayo mga kabayan makakabawi talaga. Kasi wala tayong pag-asa mga kabayan dito sa mga bago nga yan, mga alyansa na yan. Naku, gagamitin lang kayo niyan mga kabayan. Pag kayo nakaupo na, ewan ko, babunjing-bunjing na lang yan, katulad ni Lapid. 'Di ba? O yun, adjust muna sa inyo mga kabayan. See you sa susunod na video. Ingat kayo palagi.